Paano natin mahanap yung midpoint ng coordinate? Using this one. Midpoint is equal to the x1 plus x2 over 2. Itong is yung x-axis ng unang coordinate, yung pangalawang ay x-axis ng second coordinate. First, second, yung first coordinate na y-axis and yung second coordinate na y-axis. Bigay tayo ng example. Papalitan ko lang yung coordinate para madali natin makomprehend. Kunyari yung plane, may 0 tayo. Sabihin natin yung first coordinate natin is 1, 2, 1. So, yung x-axis niya is 2 and negative 1. So, lagay natin muna yung 1 dito. First coordinate natin is 2 and negative 1. Ayan, sabihin natin yung second coordinate natin is negative 2 and 1, 2. So, second coordinate natin is negative 2 and positive 2. So, dito yan. Ngayon, ano yung midpoint ng dalawa? Hindi natin magagamit tong yung formula ng midpoint. So, pa-plug in lang natin yung coordinate or x-axis ng first coordinate natin. So, ito yung first coordinate natin sa unang slot. Tapos yung second coordinate is yung pangalawang slot ng formula. So, m is equal to, for yung first natin is in 2. Tapos yung second coordinate is negative 2. So, plus natin to. Over 2. Y, yung unang y natin, negative 1. Plus, yung pangalawang y natin is 2. Over 2. Ngayon, simplify na lang natin. So, my positive and negative is negative. So, automatic 0 to. 0 over 2. Hati mo yung 0. 0 pa rin. 1, negative 1 and positive 2 is 1. Hati mo yung 1 is 0.5. Yan yung natin, midpoint. So, yung x-axis natin, hindi siya gumalaw. Pero, yung y-axis natin, 0.5. Kikita natin. Tapos sa gitna lang yung, natin. Itong coordinate ito. Nahanap natin yung gitna nila. Ngayon, paano ito i-solve ng mabilisan na hindi na kailangan ng formula? Kailangan mo yung formula para na pag nawawala yung isang part. So, alam natin yung midpoint. Sulat natin yung midpoint dito. Is 0 and 0.5. Positive 0.5. So, para natin mahanap yung midpoint ng mabilisan, ipatong mo lang yung dalawang coordinate mo. Dahil alam natin na pag-add lang natin yung dalawang x's, dito mo na add. So, add mo na to ngayon. Combine like terms, dahil negative to, 0 na agad. Combine like terms, automatic 1 na agad. Tapos, divide natin by 2. So, 0 and 0.5. Diba? Nakuhaan din natin similar lang. Ngayon, bakit pa kailangan natin ng formula kung pwede naman natin gawin ng ganito? Kasi may mga chances na yung isang coordinate yung nawawala at meron kang midpoint at isang point lang. Sige, sabihin natin nawawala ito. Si 1.5. Ito yung nawawala. Ito lang yung given natin. Doon papasok yung formula. Magagamit mo na siya. So, imbis na m lang yung plug-in natin sa labas, ito na yung pa-plug-in natin. So, 0 and 1/2 is equal to, wala to, itong 1. So, kakabit na nito is x1 plus negative 2. Tapos, wait. Ito na lagay yung pangalawa. Y
y1 plus y2 natin is 2 over 2. O, paano na yan pag ganyan? Mas nakikita natin mayroong quit. Mayroong quit dito sa formula. Ito para sa x-axis, ito para sa y-axis. So, same lang dito sa midpoint. So, paghihiwalayin mo lang sila. So, alam natin itong 0 para dito sa x-axis. So, 0 is equal to x1 plus negative 2. O yung coordinate x-axis 1 natin. So, isolate lang natin itong coordinate x1 natin by multiplying by 2 both sides. Cancel to kasi magiging 2 divided by 2 is 1. So, 1 na lang siya. 2 times 0 is 0. So, magiging na lang siya ganito. Transpose natin or balancing, mag-a-add tayo ng 2 dito para maging 0. Mag-a-add tayo ng 2 dito. So, 2 is equal to so, ito yung value ng x-axis natin sa its statement is true. Tama. Ito yung nawawala natin. Tama siya na yan yung value ng x1 natin o yung x-coordinate x-axis ng first point. Secondly, itong y-coordinate naman natin. So, ito yung gagamitin natin, yung y. So, 0.5 is equal to y1 plus 2 over 2. Ganun ulit, times 2 both sides. So, 2 times 1 half is 1. Kasi 1 half times 2, papalitan mo lang doon, cancel out, 1 yung sagot. So, y1 plus 2. Ngayon, minus 2 natin both side. Minus 2. Para maging 0 to, at maging negative 1 to. Ito na yung final answer. Negative 1 si y1. Ito mo, tama siya. Yun yung y-axis natin. Diyan lang hanapin yung midpoint or parts ng formula ng midpoint. Pag may naka-midpoint, pwede mo na hanapin gamit lang yung formula. Pag-aaralan naman natin ngayon sa week 6 is yung distance ng mga coordinates. So, paano pag meron kang point 1 and point 2, paano mo malalaman yung distance ng coordinate natin? So, una, pwede natin gamitin itong formula na to na distance is yung x-axis ng first point, x-axis ng second point, and then square lang yon. Para siyang Pythagorean theorem. Para siyang Pythagorean theorem. Pag hindi sabihin Pythagorean theorem, ganun siya. Kaya lang, yung nakaplagi na imbes na A and B, yung x-axis ng dalawang point and yung y-axis ng dalawang point. Ganun lang siya. So, ngayon, unang-unang gawin natin, pag meron na tayong ganito, hanapin muna natin yung coordinate ng point 1 and point 2 para makapag-plug in tayo. So, sa point 1 natin, meron tayong sa x-axis 1. So, positive 1. So, ang first point natin is, coordinate niya is 1 sa x-axis. Sa y-axis, 1, 2. So, 2. Tapos, sa naman natin, point 2. So, isang endpoint natin, ang axis niya, coordinate niya, x-axis niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negative 7 kasi papunta sa left. Ang y-axis niya naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, negative 6. So, pwede mo ito pagbalik ta rin. Pwede mong gawin itong, point 1, gawin mo itong point 2. Vice versa. Ang mahalaga, magkasama yung point. So, kung point 1, tapat sa point 1 lang siya. Pag sa point 2, point 2 lang siya. So, try natin i-plug in. So, nakalagay dito is yung square root. Nakalagay sa square root. Ang dalawang natin, x-axis ito. So, point 1 natin is 1 minus negative 7 squared. Tapos, plus, pag-a-add daw.
Sa y-axis naman tayo, itong dalawa, y-axis natin. So, 2 minus negative 6 ay, nakakalimutan yung close parenthesis muna bago square. Importante kasi na unahin mo muna natin sa loob ng parenthesis bago natin gamitin yung exponent. Kaya naka-close parenthesis sila. So, unahin muna natin yung sa loob ng parenthesis, yung sign. So, dito, negative, magiging positive 7 na siya. So, positive 7, tsaka positive 1 is equal to 8. Plus, yung sign nila, negative, magiging positive 6. Combined dun sa like terms, dun sa positive 2, magiging 8. So, yung next step is square root natin sila. So, square root of 8 is 64. Kasi 8 times 8, 64. 64. Plus 64. 64 dito kasi 8 lang din. Ngayon, add natin sila. Pag-add natin, square root pa rin yun na. Add muna natin sila. So, that will 12 and 8. So, 12 and 8. Square root. Ngayon, pwede tayo mag-factor out para may square root natin ng maayos. So, ano yung mga common factor? Pwede natin i-factor na pwedeng perfect squared. Ang perfect square is yung 4, yung 4 times 4, yung 2 times 2 is equal to 4. Kaya 4. Or, 8. Yung 8 times 8 is 64. Yung mga ganon. So, factor out natin. So, para natin i-factor out to ng by 4? Kasi yung by 4 yung pinakamaliit na pwede natin i-square root. 16 yung pangalawang pinakamaliit. So, pag hinati natin yung kalahati nito, pwede na siya i-times sa 4. Gets nyo ba? So, pag hinati ko to, so to 4, 1, 5. 5 dito, kasi 10 to, magiging 6 to. 64. Ito na yung 1/2. So, pag tinimes mo to sa 2, ito yung kakalabasan. So, pag hinati ko pa to, magiging times 4 siya. So, 2 and 3. Pag tinimes 3, 32 times 4, kasi hinati ko yung kalahati. So, times 4 siya. So, yung isang buo, diba buo siya, hinati ko sa dalawa, divided by 2. Pag hinati ko pa to, is ang kalahati, tsaka ito, magiging 4 na piraso na siya. Gets? Kaya naging times 4. So, 32 times 4. Pwede na natin ito square root. Magiging 2. Kaya lang ito, ang tanong, meron pa ba itong perfect square sa loob? Yung 32, pag hinati natin to, 32, 1 and 15. 15, 1, 16 na siya. Pag hinati pa natin itong 16, magiging 3 and 5. So, 8. So, 8. 8 times 4. Gets? So, ngayon, meron na tayong 8 times 4. 8 times 4 times 4. Ganyan na siya. Pag nalagyan mo ito sa calculator, 128. Pwede natin pag-combine to kasi perfect square sila. So, 8 times 16. So, magiging ganyan yan. Tapos, square root. Pwede natin square root yung 16. Alam natin 4 kakalabasan. So, magiging siyang 4 square root of 8. Kasi di na natin kaya i-square root yung 8. So, ito na yung distance niya. 4 square root of 8. Di na natin kaya i-factor out yung 8 para ma-square root pa. Ganun lang siya.
Yun, ito yung haba niya, ganyan na. Nakalimutan ko pala mention dun sa midpoint. Yung formula niya, kaya siya ganun. Kasi parang hinahanap mo lang yung median o yung gitna ng buong number. Median yung hinahanap mo. Parang, hindi ko alam sure kung ganun. Pero ganun yung concept na naisip ko, kaya siya dinivide by 2. Kasi yung parang gitna, dalawang number lang yun, yung x-axis tsaka x-axis 2. Ewan ko. I see it that way. Ewan ko kung tama yung concept na naisip ko, kaya ba't ganun yung formula ng midpoint. Pero ito, Fibonacci tuloy. Pythagorean theory. Yung c square equal to a square plus b square. Doon na-drive to, for sure. Ito yung turo eh. So, ganun lang hanapin yung distance ng coordinate.